Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa lahat sa nagpabook ng reading. Okay, marami naman tayong natutulungan. Yung iba po talagang simple lang yung mga so nagtry lang sila. So thank you, maraming salamat. And natutuwa po ako, marami po kaming answer prayer or mga inalagaan. Ah, Talagang nag-success tayo sa ating mga ginagawa. So, meron lang lagas, tatlo, inaalam ko pa at linalaban ko pa rin sila hanggang ngayon. Okay, so paglaban natin kung mayroon tayong hanggat may buhay, hanggat kaya nating lumaban para sa ating mahal, lalaban natin yan, okay? As long as kaya nyong lumaban, malakas kayo, talagang gagawin natin ang lahat para maayos po kayo, mga mahal ko. So, congrats sa mga client ko, sa mga inalagaan namin. Yung mga iba nakakuha ng mga bracelet, talagang naramdaman nila na may angels daw talaga na nakagabay sa kanila. So, meron po tayong, hindi ko alam kung iba-ibang araw naman to sinabi nila. Yung isa muntikan ng ma-accident. So, nagulat daw siya, someone na parang nagsasabi sa kanya na you need to stop, parang ganon, okay? Kasi inaantok daw siya. So, suddenly, hindi siya nakinig and dumiretso siya sa kanyang ginagawa or for driving. So, muntikan na po siyang makabangga. But, nagulat din yung taong nasa unahan niya. Ang last niya daw nakita is parang puti, parang clouds, which is yun po yung angels natin. So, hindi niya po ma-explain kung paano nangyari. Nagulat din yung nasa unahan niyang tao na muntik na daw mabangga pero walang gasgas, walang anuman, malayo. Okay? Even nag-check sila ng, nakalimutan ko yung dashcam ba ang tawag, yung record ng ganon. So nagulat sila kung paano pumutok yung water, ay hindi siya water, sorry. Um, yung bag, nakalimutan ko lang kung ano yun. So pumutok, hindi niya alam kung paano daw i-explain yung bakit pumutok. But ang hindi naman daw yun ang focus niya. Ang focus niya daw ay, syempre mahal din yun, yung airbag. Okay, airbag ba? Okay. So, hindi niya daw, syempre alam, mahal din yun. Okay, so hindi naman daw yun ang concern niya. But, ang concern niya, yung nakita niya daw na puti. Yun, so, bago daw siya tuluyan yung makabalik sa kanyang pag-iisip, parang hindi niya daw ma-explain paano mabilis daw ang pangyayari. At yung tao na akala niya na nabangga siya ni Madam, baliktad. Ang tinitingnan ay kung okay ka lang ba, tinatanong daw siya ng ganon. So, syempre may gagawin talaga ng police report or anything, but wala namang nagkaroon ng problema. So, mas mas concerned daw yung tao na nasa unahan niya. Gusto mo bang magpunta ka sa ospital kasi nasya-shock ka pa, yun, anything, parang ganon. So, yun, na-shock daw siya kasi hindi niya daw ma-explain kung ano yung nangyari sa kanya. Totally shock po siya, parang napahawak daw po talaga siya sa kanyang bracelet. Kasi, and during that time daw, nasa ospital siya, nasa emergency room siya, binibigyan siya ng like, oxygen, I think, parang ganon. Hindi daw siya makausap ng, parang nasishock daw siya. Kasi nasishock daw siya, hindi niya daw ma-explain kung ano yung nakita niya. So, gusto niya daw i-explain sa mga tao na ano yung nakita ko, ano yung parang ganon. So, sa dashcam, naging puti din ang dashcam. Yun, so, wala nang nai-record. Ganon po ang kabilis na pangyayari.
naging puti, tapos second record is bumaba na yung babae sa nasa unahan niya. Kitang-kita niya daw po talaga. So, binalita niya yan sa akin noong 2 weeks. Tapos na yung parang gusto niya talagang alamin bago niya daw ako pero may hinala na daw siya na dahil daw yun sa bracelet. Siyempre, sino ba daw ang maniniwala kung kinuwento niya yon? Kasi meron akong guardians angels, binili ko kay Ma'am Miley, meron akong kinuhang ganito, natulungan ako. So, umiiyak siya, tumatawag siya sa akin, then binalitan niya po yun sa akin, Ma'am, meron pong ganitong nangyari, ganito, and I am 100% po talaga naniniwala po na sinave po talaga ako ng aking angels. Yun ang pagkaano niya po sa akin. So, yung mga bracelet kasi mga madam ko, talaga magiging protections niyo po yan. Okay, especially kung meron kayong, hindi lang to isang client ko ang nagsabi po, marami na. Especially, inaantok sila sa pagdadrive. Muntikan na po talaga silang madidisgrasya. Okay? So, meron din po na parang susuntukin siya ng kanyang asawa. Okay? Kasi hindi niya pa kayang magpa-love spell. Sabi ko, try mo muna yung bracelet kasi yun naman talaga ang afford ng client natin na yun. So, susuntukin na daw siya ng nagulat daw yung asawa niya, parang meron siyang nasuntok na nasaktan naman yung lalaki, but hindi niya daw ma-explain ang laki ng maga ng kamay ng lalaki. Pero ito si ma'am, hindi daw siya natamaan ng suntok. So, possible talaga, 101% po talaga ay magiging protections ninyo ang guardians angels po na pinapadala ko po sa aking mga client. Through bracelet po yan. Marami na yung isa namang client natin papuntang Italy. Kung hindi po ako nagkakamali, France or Italy, magbabakasyon po sila. Nagpa-reading po siya sa akin. Hindi pa siya nagpa-reading pala. Tapos na. So, parang nagkataon na may kailangan ako sa kanya. Tinawagan ko siya, kinausap ko. So, sabi ko, ma'am, mag-ingat ka kasi pag emergency po talaga, binabalaan ko yung aking mga client. Talagang tinatawagan ko sila na mag-ingat ka, ganito. So, tinawagan ko yan si ma'am para ibalita sa kanya na mag-ingat lang siya kasi hindi po okay ang niya, yung safety niya. So, may nakikita kasi kami na problema or accident. Yon, sabi ko, kung malala yung lugar po yan, mag-ingat lang po kayo. So, sabi niya sa akin, ma'am, nakabook na po kasi kami, 3 ticket, parang 4 or parang ganon. So, wala na akong magawa, nakabili na siya ng ticket. So, back and forth daw po yun. Nakalimutan ko lang kung anong bansa si ma'am, but nasa ibang bansa din po siya, papunta lang po siya sa ibang lugar na magbabakasyon. Okay? So, ang nangyari, after 2 weeks or ilang araw, nagulat ako. Kasi may baby siya, bagong panganak po yon. I think 1 month ang kanyang baby or parang hindi pa. So, may sanggol. Syempre, ang concern ko, alam nyo naman po ako, kung matagal na po kayo dito sa akin channel, talaga yung mga priority ko, yung mga may baby at sanggol. Okay? So, imagine, nag-message siya sa akin, ma'am, hindi po natuloy ang aking flight. Bigla daw nagkaroon ng problem. So, hindi ko paano ma-explain kung ano yung problem na yon, but naisip niya daw talaga ako. Kasi sabi niya, parang Diyos na po talaga ang nagpigil na para hindi po kami mapahamak. Nagulat siya. Imagine, ganun ba ka-coincidence na sinabi ko mapapahamak ka, huwag kang tumuloy. Pero nung pagkasabi niya sa akin, ma'am, may ticket na po kami. So, wala na po tayong magagawa. Sabi ko, desisyon mo yan kung mag-ingat ka na lang. So, ipagdadasal din kita. So, pinagdasal ko po talaga sila. Alam niyo po ba,
Talagang naniniwala ako, iba yung magdasal tayo sa tao eh. Talagang pakikinggan ka ng Diyos. Sabi ko, kasi may bata siya eh. So, sabi ko, wag niyo po sanang pahintulutan kung masama po ang mangyayari sa mag-ina. Ngayon, kung safe naman po, kung magaan naman po yon, ay ingatan niyo po sila. Yon. So, imagine, sa simpleng dasal ko lang, sa simpleng salita lang ng ganon, ay nangyari yon na hindi sila natuloy. Kompleto na po lahat, hotel, as in wala pong problema sa pera. Yung sina madam, wala po silang problema, kaya po nila ang gastos. Imagine, gumawa mismo yung paraan ang Diyos kung paano tulungan ang dalawang mag-ina. So yung isa naman, kung hindi ko po makakalimutan, nagkaroon po ng sunog. Parang may nagsasabi sa kanya na umuwi ka na. Parang ganun, umuwi ka na. Meron parang ang whole day daw, ang bigat-bigat daw talaga ng kanyang katawan. Parang ang gusto kasi ng mga angels natin ay magpahinga ka na, umuwi ka na, yon. So, nagkaroon po ng problema doon sa sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. So, imagine meron, ang pangit nga po eh. So, yung natira doon na tao, dalawa po ang nagkaroon ng sunog sa katawan. Yun. So, ayun. So, mahabang kwento po. Pero sinishare ko na lang po to sa mga nakaka-avail sa akin ng bracelet. Talaga pong hindi po kayo pababayaan ng ating angels. Pero syempre naman po, kailangan po everyday, lagi tayong magdasal. Maniwala po kayo, ang Diyos ay laging nakikinig sa atin. Simpleng dasal, naririnig niya po yan. At wag niyo pong ugaliin na magdasal lagi sa pangsarili. Ugaliin niyo po, magdasal kayo sa ibang tao. And you are protected by God. Totoo po yan. Ay, so medyo mabigat lang kasi ang dami kong sa aking isip, nababasa namin ang kanilang mga mensahe na parang sinasabi ko na lang na thank you Lord kasi safe ang aking mga client. So, wala, parang pagdating po talaga sa mga ganyan na bagay ay gusto kong safe lagi lahat ang client ko. Okay? So, mahal ko kayo, syempre. Okay? Even though na hindi kayo nagpapareading, nandyan po yung comment sections natin. Kung hindi nyo po kayang mag-avail, meron po tayong comment sections dyan. Mag-manifest lang kayo. Kinukuha ko po yan, email o ano man linagay yung pangalan doon sa inyo. So, okay lang po yon. Basta yung alam po ng Diyos kung ano po yung nasa puso ninyo. Okay? Please, remove nyo po yung mga mabibigat dyan sa puso ninyo. Alam mo yun, pag mataas ang tingin nyo sa sarili ninyo, maldita po kayo sa lahat ng tao. Meron pong tao maldita pero tumutulong. Iba po yun. Talagang may ugali po yung Meron pong taga. Ako hindi ko po dinideny. Maldita po ako. But, hindi ko po pinagyayabang na hindi na po mabilang ang sa kamay ninyo mga taong natulungan ko. Okay? So anyway, yun lang po ang gusto ko po sa inyo. Lagi po tayong gumawa ng kabutihan. Kahit wala po tayong pera, or ma'am, hindi ko po kasi magkaya mag-donate. That's okay. Marami pong kabutihan na in different way.
Like kapitbahay nyo, walang tubig, bigyan nyo ng tubig. Hindi naman po yan nakakataas ng, like ano ba naman yung 2 balde. Yung mga simple po. Diba? Kung meron kayong kapitbahay na walang TV, nanonood sa inyo, pagbigyan nyo po kahit paminsan-minsan. Diba po? Kung may pagkain po kayo dyan, wag po kayong magdamot. Magbigay po kayo ng kung ano-ano. Chocolates o ano man, wag naman po yung mga expired. Meron pong mga ganun na tao nagbibigay ng expired. Okay? Do something good in a kahit little na way. Okay? Alam niyo po kahit may mahirap po tayo, alam niyo po kahit pag may nakita kayong matanda, naiinitan, payungan niyo. Umuulan, payungan niyo. Meron kayong nakitang bata na hindi niya kayang binubuhat niya, buhatin ninyo. Diba? Kung meron tumatawid na simple things po talaga, gumawa kayo. Pagdating po talaga dyan sa mga ganyan, napaka-emotional. Okay, so anyway, tingnan muna natin yung energy niyo. Actually, iba yung navi-vibes ko ngayon about sa mga energy niyo. Kayo muna ang unahin ko. So, good luck tomorrow. Magandang 25 na naman bukas. Okay? So, please do some rituals healing. Paano po ba mag-healing? Makinig kayo sa meron tayong music or mantra na ina-upload natin dyan. Pwede naman kayo lahat ng rituals, pang pabalisa, pang blessing sa money, lahat, panonorin nyo po yan bukas. Kasi 25 po bukas. Okay? It's time na mag-remove ng blockages dyan sa inyo. Kung wala po kayong kakayahan na lumapit sa akin, try nyo po yun. Mag-set lang kayo ng 3 hours, 5 hours na makinig doon. Mag-heal po talaga kayo. Okay? So, pinapatawad ko na lahat ng taong nakasakit sa akin. Palayain nyo po ang inyong mga sarili. Okay? That's simple things na makagawa or alisin yung blockages ninyo. Okay, 7 of Wands. Napaka-coincidence po talaga. Kakasabi ko lang sa kanina kailangan nyo ng healing. Diba? So, ako kasi talagang ang tarot is a message from universe. Diba? Parang sumasang-ayon siya sa akin na makinig kayo. Take your time, manood, magmuni-muni, mag-relax kayo kahit 3 hours lang, 4 hours, or bahala kayo kung anong kaya ninyong. Alam niyo yung mga, nakalimutan ko yung music Teka lang. Meron mga music na, manifestations, pwede po yun. Yung music na mga manifestations, pwede nyo po yung gawin. Okay? I-play nyo lang po sa maliit or mahina na volume, mga madam ko. Liitan nyo lang po talaga yan. Okay? So, gawin nyo po ito bukas. Okay? So, bukas is Tuesday. So, sa ibang bansa, Wednesday na dito sa Pilipinas, so dyan sa inyo Tuesday. Tuesday po talaga. So kung saan kayo, Monday pa dito, Tuesday nga po. So kahit saan po kayo lupalop ng mundo, Tuesday po, kahit saan po kayo. Okay? So sa amin bukas is Tuesday. So gagawin namin dito, mga taga Pilipinas. Okay? Do some manifestations. I don't chase, I attract. Lagi nyo po yan sasabihin sa inyo. So, yano nyo talaga yung soul ninyo na like, kausap nyo yung universe, magdasal kayo ng mataimtim, mag-manifest kayo ng mataimtim, lahat.
I surrender lahat ng takot ko, kayo na po ang bahala. Lahat, kahit ano pong salita, Bisaya, Ilongga, anything, kahit English pa man yan, go ahead kung marunong po kayo. Okay? Mag-set po kayo ng candle. Mas more na paikot sa'yo, mas maganda. Pero kung hindi nyo po kayang bumili ng mga kandilang ganito, okay lang po. Okay lang. Okay? So, ganyan po talaga, mas tipid na po yan sa inyo. Kasi, maliit lang po siya. Then, surround mo lang sa inyo. Okay? So, kung isa lang, okay lang naman. Effort lang talaga kapag marami. I think meron akong nakikita dito na you are dealing with someone na akala mo, nakita mo na yung parang hirayang manawari sa kanya. Nakita mo na yung happiness. Nakita mo na yung parang akala mo na parang kakampi mo, nakakaintindi sa'yo, akala mo swerte ka na. Actually, lagi mo tong pinaglalaban. Yes. Kaaway sa mga nakakainis, naiinis sa kanya, pinaglalaban mo siya lagi. Sa family, pinaglalaban mo siya lagi. So, sa lahat, talagang pinaglalaban mo. But until, eto na, yung ikaw na ang kanyang sasaksakin patalikod. So, kahapon yung upload ko, di ba sabi ko, kapag bastos kayo sa asawa nyo, sa babae, sa ina, hindi po kayo suswertehin. Yes. Kasi kami, ang mga babae, meron kaming yin energy. Okay? So, kasing lalaki yang. So, dapat ang dalawa niyan ay mag-vibes po talaga. Kaya yung mga dalawang couple or dalawang magkaintindihan, talagang maganda po. Binibless po sila. Hindi man sila naghihirap, pero binibless po sila. Okay? So, eto nga po yung kagaya ng sinasabi ko until sa ikaw na mismo ang kanyang sinasaktan. So, meron tayong the Hermit, Knight of Swords. I think, para kang nilumpo ka niya. Financial support, lahat ginawa mo. Ito yung parang nangarap kayo mula sa ibaba, then hanggang sa paakyat kayo, magkasama po kayo. Okay? But suddenly, meron sigurong umangat sa inyo at yun ay siya, so nakapera ng konti, nakatrabaho ng konti, yan. So, parang paunti-unti na yung pagbabago. Yes, yung pagbabago niya. Doon ka na napapatanong na parang bakit to nararamdaman ko ngayon? Halimbawa, seaman siya, tinulungan mo siyang mag-apply or kahit hindi siya seaman, magtrabaho, ikaw lahat ang nag-guide sa kanya paano makaganito. So, suddenly, yun nga, yung nakaalis na, so, biglang parang lumamig, paunti-unti na, alam mo yun, parang feeling mo naging, hindi mo na siya kilala. Yan. Marami na siyang tinatago, nandun pa yung online pero nagpapaalam na matulog. Yan. So, marami kang tanong, questions. Even though dito kayo sa Pilipinas, basta po malayo, like Quezon City or Batangas, long distance po din yun. Okay? So, yun po yung nangyayari. After all what you done dito sa person nyo, ay nagawa niya pa rin na saktan ka. Yun. Yun siguro yung anxiety na hindi po kayo makapaniwala na nagawa yun ng person mo. So, meron din po dito na parang narcissist or bipolar. Naghahanap siya ng kakapitan niya. Naghahanap siya ng kakapitan niya, sino makakatulong sa kanya. And sino-sino. I think marami ka nang inindor na pain dito sa tao na to, hindi lang isang babae. So, nakikita ko parang naghahanap siya lagi ng kakapitan niya.
So, kung okay na naman siya, mag-stay siya. Kung di naman siya okay doon, yun. So, and some of you, yun po, ito yung nakakalungkot, parang nag-aantay ka pa ng kanyang pagbabago. Yan. So, well, wala pong husga sa inyo. Kung meron po kayong lakas or tiwala sa sarili ninyo, paniwalaan nyo po kung ano yung guts ninyo na kaya ko pang tiisin. Kaya ko pang gawin ang lahat para magbalik kami sa dati. Yun yung mga gusto ko, yung mga spirit na ganon. Hindi ko kayang iwan itong taong mahal ko. But kasi, kapag sa reading kasi, nakikita kasi namin kung ano yung mga foul ninyong dalawa. So, doon po lalabas na kung meron po akong pinapayuhan na i-let go mo na. Kasi nakikita ko, hindi na siya okay para sa'yo. But meron din po sa mga client natin na pagpasensyahan muna natin, try muna natin to. So, meaning meron pa akong nakikita na pagmamahal or chances kahit 5% lang out of 100%. 'Di ba? Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Pero kapag lumabas doon na talagang negative, ayaw talaga ng lalaki. Wala tayong magagawa doon. But meron pong history na inayawan na po talaga siya ng lalaki. Then nagpa-love spell po sa atin. Mabigat na trabaho po yun, mga madam ko. Sobra po talaga. Sobra po talaga ang bigat ng trabaho na yun. Kasi ayaw na sa kanya ng lalaki. Ayaw na po talaga sa kanya. So, wala akong magawa. Kahit inayawan ko si ma'am, nag-please po talaga sa akin. Well, kaya naman niya magpa-love spell. So, pinagbigyan na lang namin. But sabi ko, ma'am, like I said, hindi pa rin ako Diyos. Sabi niya, I know ma'am, but susugal po talaga ako. Hindi ako Diyos, tao rin ako, but ang masasabi ko lang, lahat gagawin ko para matulungan ka. Yun. Believe naman ako sa fighting spirit ni madam. Grabe po talaga. Wala na yun eh. Talagang natapos na talaga. Grabe, magkasama na sila ngayon sa ibang bansa. Napaka miracle. Iba po talaga ang pag-Diyos na ang magplano sa atin. Kapag ikakabuti mo, ibibigay niya sa iyo. Pero pag hindi po talaga. Yan. Okay, so gusto ko kayong yakapin. Hindi to madaling sitwasyon. Na yung para kang trinidor, tumatay ang balahibo ko sa inyo. I'm sorry kung masakit po yung nararamdaman nyo ngayon. Kasi feeling mo parang inahas ka, trinidor ka ng person mo. Yung iba dito napagod na nagmahal and then suddenly na nakilala mo siya, nagtry ka ulit. Yan. So, nakuha mo lang, nasaktan ka. Yun. Nasaktan na naman ako ulit. Ganon yung mga sinasabi mo sa sarili mo. Hindi ka na kasi nagtanda. Yun ang parang minsan sinisermonan mo yung sarili mo. Ang tanga-tanga mo magmahal. Ganun. Pinilayan ka talaga ng tao na ito. Dinurog ka. Pero mahal mo siya. Mahal mo siya. Tumatay yung balahibo ko, mga mahal ko. Ang daming kasalanan nito sa'yo, Knight of Pentacles eh. Kumbaga sa luha, kumbaga sa dagat na ang linuha mo. Ang dami. Yung iba kahit bago, talagang ang dami ng sacrifice mo sa kanya.
Oh, um, but some of you, I think, meron pong under spell yung iba po sa inyo. I think tulungan ninyo yung mga person ninyo kung kaya nyo pong tulungan. Pero kung hindi, nasa sa inyo naman po yun. Hindi po lahat ng linoloko ay na-spell naman. Yung iba po talaga ay meron lang po talagang hindi kayo nagkaintindihan. May mali ka, may mali siya. But yung messages kasi dito, meron pong nanonood dito na underspell po yung mga person nyo. Okay, so dito na lang po tayo ulit sa financial. Meron bang lalaki dito nanonood sa akin? Parang hindi ko alam kung OFW yung mga person ninyo, but parang nagdududa ka. Parang may kausap yan. Ay, parang ganun ang nangyayari. Parang may kausap. Okay. Alam mo kung sa tingin mo, niloloko ka ng person mo, it's either lalaki ka man, okay lang po yon. Okay, kung sa tingin mo niloloko ka, mas maganda kasi maghanap ka ng way or evidence na niloloko po talaga kayo. Kahit babae ka man, ganun din po. Masama din pong magbintang. Okay, meron po yung iba nagpapataro po talaga. Ma'am, hindi po kasi ako sure kung may kausap po talaga siya or ganito. Then magugulat na lang po talaga sila. Yung iba naman, parang may idea po yung iba sa inyo na siguro pumunta ng kusina, may ginawa, or natulog, or naligo, then na-find out ninyo yung phone niya. Parang marami kayong nakita, yung iba po sa inyo. Hindi ko alam kung, wag po kayong magkuyakoy. May nakikita po ako nagkukuyakoy. Bawal po magkuyakoy. Okay? Masama po yan. At Wednesday, Thursday, and Friday lang po tayong mag-cut ng ating mga kuko. Okay? Tandaan nyo po yan, mga mahal ko. Then, sa financial, wow. Okay. I know meron kang gustong gawin. Medyo yung financials mo dito, hindi siya ganun kadali. Mahihirapan ka. But I know sa lahat ng masisipag po, may magbubunga po yan ng maganda. Kailangan nyo siguro munang especially makatulog kayo ng 8 hours o 7 hours ha. Importante po yun sa inyo para po ma-recharge ang inyong energy. Sa simpleng pagtulog po, kailangan po nyo yun. Okay? Ako, don't worry, kahit kulang po ako, which naman po ako eh. So, meron po akong panglakas para sa katawan ko. Okay? White witch po tayo. So, meron po dito mga, tuloy mo lang yan. Meron po dito parang nababagalan kayo sa something na parang, swerte ninyo. Nababagalan ba kayo? Don't worry. Papasok na po si Aries at saka si Mars. Huwag kayong mag-alala. Magpo-flow na po yan. Makakabawi ka. I know medyo parang takot ka. Parang may something. May lakad daw. May lakad, may gagawin. Yan. Meron kayong transformations. Wow. Yan. Magdadala po sa inyo ng maganda and parang siya. Wow. Tingnan nyo naman lahat ng cups. So, stop being worried about sa financial. I know hindi ko kayo masisi. If ever wala po talaga kayong walang usad, natatakot na banker po, natanggal sa trabaho, nagka-problema sa financial. Anything, lahat, any rason, magdasal po kayo, especially bukas, Tuesday 25, March 25, malakas po yan. Although pagpasok po talaga ng April, meron na. Okay? Magdasal po kayo lagi. Di ba sinabi ko na po yan sa inyo, mag-manifest po kayo. Lagi. Malakas po yan. Lord, parang awa mo na. Tulungan niyo po kami.
Tulungan niyo po kami. Ginagawa ko po ito hindi lang po para sa sarili ko, kundi sa aking mga mahal na sa buhay. Paano na lang po kung ako ay hihina, kung ako ay magpapatalo. Lord, tulungan niyo po kaming lahat lumaban sa buhay everyday. Mamaya pagising ko, makakapera ako. Gugulatin mo ako, meron kang sorpresa. Ganun po yung gawin ninyo, mga mahal ko. Okay? So, medyo heavy yung reading ng person ninyo. Okay? So, done muna tayo sa financial, that's fine. And, pagdasal din po natin yung ating dating Pangulo. Medyo naiiyak pa rin ako sa nangyayari kay President Duterte na ganun yung kalagayan niya. But may nagtanong sa akin kung, ma'am, gusto mo ba talagang, saan po ba gusto mo makulong dito si Duterte o sa labas ng bansa? Pag sa kalagayan po ng mga kulungan, talagang mas maganda po talaga sa labas po siya ng bansa. Pero yung hukumin po siya ng ibang bansa ay hindi po patas. Ang masakit po doon ay kapwang Pilipino niya po ang nagluklok sa kanya doon. Okay? So, pagdasal po natin. Okay? Umaasa rin po kami na lahat ay makakauwi. Especially yung mga anak niya na nag-aalala sa kanya doon. Yun. Lahat ay, huwag kayong mag-alala. Makakabawi po ang Duterte. Makakabawi po sila. But, sa ngayon magdasal muna po tayo, talagang nakakatakot na ang Pilipinas. Then, maraming salamat po mga madam ko. Ito po yung aking Facebook account. Mag-message po kayo sa aking Facebook. Bawal pong tumawag, bawal mag-message sa number or sa bawal tumawag. Please, parang awan nyo na. Messenger only po. Messenger only. Facebook account ko po ay ito. Meron po tayong mga admin dyan. Okay? Makakausap nyo po sila. And please, sagutin nyo na lang po yung mga katanungan ng admin ko. I know kung ayaw nyo po sa admin ko, okay lang po yun, naiintindihan ko po kayo. Hindi naman po silang kakausapin mo ako, mga madam ko. Okay? Maraming salamat and ingat po kayo. Bye.